papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay dahil kaya ko. Oh yes! Good morning, good morning, good morning! Ay, ang dami-dami kong energy kasi Aliwan Fiesta 2016 na dito po sa Manila Broadcasting Company. Ay, pero eto mas aliw ang topic natin ngayong Sabado. Kung natatandaan nyo po sa mga nakaraang episodes po natin, na palagi po kasing nababanggit ang listahanan. Ano po ba yung listahanan na yan? O diba? Medyo nakaka-intriga. Maraming nagdanais na mapabilang sa listahan ng listahanan. Bakit nga po ba, no? Well, paglilinaw lamang po, mga kaibigan, ang listahanan ay hindi isang programa. Again, hindi po ito isang programa na may direktang tulong na ibinibigay sa mga mahihirap na sambayanan gaya ng Pantawid Pamilya. Ang listahanan po ay proyekto ng national government na naglalayong matukoy kung sino at saan matatagpuan ang mga mahihirap na sambahayan sa bansa sa pamamagitan ng household assessment. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa ating programang pagbabago namin. I-push pa natin dito po sa DZRH. Handog po ito sa inyo ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Maririnig po tayo all over the Philippines, nationwide po through DZRH at radyo natin. At dahil nga nabanggit ko, listahanan po ang ating pag-uusapan, mamaya ipapaliwanag po yan ni Mr. Huberto Gregorio ng Information Management Bureau, IMB, ng DSWD, kung ano itong listahanan na ito at kung bakit natin ito dapat malaman. So, pababatiin ko muna ng good morning si Mr. Huberto Gregorio. Kasama ko na po siya dito sa ating himpilan sa loob ng studio. Sir, good morning po sa inyo, Sir Huberto Gregorio. Magandang umaga din po naman, Karen. At magandang umaga din sa ating mga tagapakinig. Ano po ang inyong palayo? Kasi napaka-formal naman, Mr. Huberto Gregorio. Pwede niyo po ako tawagin Bong. Ayan, Mr. Bong o Sir Bong, good morning po sa inyo. At mamaya-maya po, no, i-explain po natin sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga interesado po dito sa ating mga programa sa DSWD, kung ano po ba itong listahanan. Sige po. So mamaya-maya babalikan po natin si Sir Bong. Pero bago yan, syempre kailangan kumustahin po muna natin ang mga kaganapan po sa loob at labas ng DSWD sa buong Pilipinas sa ating programang pagbabago namin, i-push pa natin. I think ready na po, no? Nasa linya na po natin ang ating mahal na kalihim. Ayan, at ipupush natin ang ilang mga issues para dyan dahil kayo po ay strong sa amin, malakas po kayo sa amin. Ayan, pwede po naming i-accommodate ang inyong mga katanungan, inyong mga kuro-kuro para naman po sa ating mahal na kalihim. Walang iba kundi si Secretary Dinky Soliman. Ayan po. At para na rin sagutin niya yung mga katanungan niyo po, no? Base sa pananaliksik po ng ating mga researchers sa Facebook, sa Twitter. Ayan. Medyo addict po kasi sila sa social media. Ayan. Hindi naman. Para ma-reach out lang nila ang mas marami nating mga kababayan. Ayan. Kailangan social media savvy na rin po ang DSWD, di ba? At meron din po syempre na hinango po sa ating mga text messages. Alright, magandang umaga po, Madam Secretary. Magandang umaga sa iyo, Karen, sa inyong tagapakinig at tagapanood, sa lahat po ng ating mga kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at iba pang programa ng DSWD. Magandang umaga. Assalamualaikum. Ayan. Naku, mukhang ang greeting ni Madam Secretary, clue kung nasaan po siya ngayon. Saang probinsya na naman po kayo napadpad, Mama Secretary Dinky Soliman? Nasa Pampanga po ako ngayon. Nasa Mabalacat. Ayan, may kene. Kumusta na po? Oo, kumusta na po kayo dyan, Madam? At ano po ang ating mga activities dyan sa Mabalacat, Pampanga? Nakikipagdialogo po kami sa ating mga parent leaders. Umiikot po ako, nagpapaliwanag nung listahanan nga at saka nung bagong nitong batas na gustong isulong ng ating mga parent leaders sa pagtawid batas. At nagpapaliwanag din kung ano-ano ang magiging hinaharap ng Pantawid Pamilya sa darating na administrasyon dahil yung iba ay nalilitot gawa nga ng maraming nangangako ng ipapagpatuloy ito
At tinatanong nila anong ibig sabihin nun. So ako po ay nandito nagpapaliwanag. At mamaya rin po, Madam Secretary, ay kasama ko si Sir Bong ng Information Management Bureau o IMB ng DSWD para pag-usapan din po namin ng masinsinan at malaliman din po yung listahanan mamaya-maya. Pero bago po yan, Secretary Dinky, matanong lang po kita, ano po ba ang mga updates sa ibinibigay po na tulong ng DSWD sa mga apektado naman ng El Nino? Lalo na po dyan sa Mindanao, specifically po dyan sa Kidapawan. Ako, naging controversial po yung Kidapawan na yan, Madam. Opo, una, November pa ng 2015, tayo po ay nakikipag-ugnayan na sa lokal na pamahalaan ng North Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Maguindanao at Kidapawan City. Sa katunayan, sa North Cotabato, kung saan nandun ang Kidapawan City, mahigit 43 million pesos po ng cash for work ang naibigay natin at nagkaroon din kami ng pagdagdag tulong ng 13,000 food packs sa lugar na yan. At ito po ay ginagawa nung pang November at Febrero ng taong ito. So November 2015, February 2016. At ang lokal na pamahalaan sa probinsya namimigay din po ng bigas. So yung mga nagrally po, tinulungan din natin sa pamamagitan ng stress debriefing yung mga babae at sinabi nga nila na kaya sila sumama dahil pinangakuan sila ng isang sako ng bigas at sabi nila kahit hindi naman nagkukulang ang kanilang pagkain sa ngayon, pan-safety sana kaya sila sumama. Subalit nagulat sila at meron silang hinaharang ng mga sasakyan at nagrally. Opo. So inalagaan ho natin sila, yung iba nakauwi, yung mga dinitain. Tumulong po tayong magpa-release sa kanila. Lahat po sila ay na-release na. Lalong-lalo na yung napalagay sa Facebook na matanda at mga buntis. Na-release na ho sila. Nagtulong ho kaming magbayad ho. May mga nagdala ng bail din sa kanila. Opo. At pagkatapos, atin hong tinulungan na makauwi. Atin pinagpahinga ho muna sa hotel para yung makakuha ulit sila ng lakas dahil syempre nanghina sila. So, dagdag dyan, tuloy-tuloy ho yung pakikipag-ugnayan namin sa lokal na pamahalaan sa buong Pilipinas. So, sa buong Pilipinas, mahigit sa ngayon, ang aming naipamahagi na ay nasa 800 million sa iba't ibang lugar ng Pilipinas sa ilalim ho ng aming Quick Response Fund para magbigay po ng dagdag tulong, cash for work at mga food packs. At ngayon nga, nasa Pampanga ako pero kasama ko yung Region 3 namin. Opo. So Nueva Ecija po ang naapektuhan at nakikipag-ugnayan na po kami at dito rin ho sa Pampanga para makausap po namin si Governor na magbigay na po kami ng mga food packs dagdag sa binibigay ni Governor Pineda sa ating mga nasalanta nitong El Nino. Magandang balita yan, Secretary Dinky, kasi para hindi na maulit din siguro yung nangyari sa Kidapawan. Maganda po itong inyong ginagawa na kayo na mismo ang pumupunta sa mga areas kung saan apektado po ang mga magsasaka dahil sa El Nino, dahil wala nga po silang, medyo talagang hirap po ang ating mga kababayan, lalo na nasira po yung kanilang mga pananim o hindi sila makapagtanim ng kanilang mga dapat na itanim. Ayan, yun naman po ang kanilang tanging hanap buhay lamang po, di ba? Oo, katulad sa Bungabong, natuyo ho yung mga sibuyas. Yun ho yung report sa akin. Kaya sila ho ipadadalhan natin ng bigas at mga pang-ulam at alternatibong pagkakakitaan habang sinusubukan nilang bumuhay ulit ng mga pananim nila. So nagiging proactive na talaga ang DSWD, Madam. Very good po na na mga hakbang na ginagawa po natin. Ngayon naman po, Madam Secretary Dinky, pag-usapan naman po natin yung listahanan. Ayan. Sa nakalap ng ating mga researchers po kasi, ma'am, sa Facebook ng DSWD, marami pong nag-comment dyan sa Pantawid. Ito po, babasahin ko po yung isa po nating comment. Sabi po ito ni Sofia de Dios Gonzalez. Sabi niya, with feelings, sus, tanggalin muna ang palakasan, maganda sana yung 4-piece nyo kung ang talagang nabibigyan ay yung nangangailangan. Dapat yata parang galit ako. Parang galit. Ano mamang comment nyo dito?
Yun nga po, ang batayan ho, at yan din ang pinaliliwanag ko ngayon, para sa pagpasok po sa Pantawid, isang maliwanag na batayan na galing ho sa isang survey. Ito nga po yung listahanan 1, at yan ho yung inulit namin ngayong Mayo, listahanan 2, para ang batayan ng pagpasok at pagpapatuloy ng tulong ay nakabatay sa sitwasyon ng mga pamilya na may pamantayan po, at papaliwanag din po sa inyo mamaya, ano ang mga pamantayan, mga indikasyon na ikaw ay nangangailangan ng tulong o mahirap na hindi binabatay sa sasabihin mong kinikita mo. Kung ano yung itsura ng bahay, ano yung itsura ng pamayanan, yan ho ang mga bibigyan ng diin, at may bigat ang bawat isa. At pagka nilagay ho sa isang computer program, nalalagay doon yung mahirap at hindi mahirap. Hindi po totoo dahil sabi niya palakasan. Hindi po kailangan at hindi ginagamit ang rekomendasyon ni kapitan, ni mayor, ni congressman, ni governor. Wala hong ganun. Kung meron mang magbibigay ng pangalan na nangangailangan, kahit sinong mamamayan, yan ho ay tinitingnan sa batayan ng listahanan. Kung hindi po kwalipikado, hindi po matatanggap. At kung meron mang napasok na hindi sila dapat na ipasok, nakapag-alis na ho kami, humigit kumulang malapit na sa 100,000 pangalan. Magmula pa po noong 2011. Kasi meron po kaming tinatawag na grievance redress. Kaya yung listahanan, napakahalaga ho niyan kasi kahit ang PhilHealth, yung po ang batayan nila, at yung iba pang mga programa tulad ng BIMAR, dyan din po nila tinitingnan yung mga mahihirap na mangingisda. Kasi ito po ay ang tunay na sitwasyon nila, hindi nakabatay sa rekomendasyon ng kahit sino. At kung pwede ko idagdag, Karen, kasi isa hong lumabas doon sa listahanan, at pwedeng paliwanag ni Bong kung paano nila nakuha yan, may 1.5 million na umasenso na. Mula sa nagaling sa Pantawid po. Umakyat na po ang kanilang kalidad ng buhay. Pero nais ko lang liwanagin na hindi po sila aalisin sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program dahil may panganib pang mabagsak sila sa kahirapan muli. Kaya kinakailangan tulungan sila sa pamamagitan ng pagpapalakas naman ng kanilang hanap buhay. So, yun po yung ating tutok din ngayon. Dagdag sa kanilang nakukuha sa edukasyon at pangkalusugan na tulong, meron din pong tutok ngayon, 9 billion pesos ang nakalaan for 2016 under the Sustainable Livelihood Program po. Ayun. So, hindi lang pala porke umangat ng buhay, tatanggalin na sa listahan kasi hindi naman na sila mahirap di ba? Pero ibig sabihin pala ito, susuportahan pa po sila sa livelihood, ayan, para masustain po talaga yung kanilang pangkabuhayan, di ba, Secretary Dinky? Ayun. Opo, gano'n. Okay, so sana nasagot namin ni Secretary Dinky ang iyong pahayag, Miss Sofia de Dios Gonzales via Facebook. Ngayon naman po, ito may isa pa po. Tungkol naman po ito, Madam Secretary Dinky, sa Pantawid naman. Marami po tayong napapanood kasi sa telebisyon at naririnig po rin kasi natin sa radyo na yung mga kandidatong nagsasabi na itutuloy daw nila ang Pantawid Pamilya. Halos lahat po sila, yun ang sinasabi, nakakaloka. Meron nga po dyan, gagawing 5Ps plus 1P Meron dadagdagan ng bigas, merong isasama ang senior citizens, may magdadagdag daw ng grants. Ang dami gusto po nilang idagdag, ma'am. Tanong ko lang po, paano tayo makakasiguro na mangyayari itong mga pangako nilang pagbabago? Ano po ang pangahawakan ng ating mga benepisyaryo? Una muna, kailangan po tingnan, ano ho ba itong kanilang minumungkahi? May batayan ba? At pwede ba, realistiko ba? Halimbawa, 5Ps, ipapasok po ang lolo at lola. Meron na po tayong programang malaki, social pension para sa mga lolo at lola, 500 pesos bawat buwan, binibigay tuwing Enero, 3 buwan, susunod Abril, Hulyo, Oktubre. Mahigit 1 milyon na po ang nakapaloob dyan. At yung 1,500 ay para po sa mga mahihirap na lolo't lola na walang nag-aalaga o kung meron man walang kakayahan, hindi veterans, hindi GSIS at hindi SSS na pensyonado. Yan po
ay 2012 pa ginagawa. At palagay ko, nakalimutan lang po nung nangangako na itong programang ito ay malusog at nadagdagan pa. Kaya na naming magbigay hanggang 60 years old. Kaya atin pong nakikita na bakit niya ipapangako yun? Meron na hong programa. Yung pagbibigay naman ng isang sako ng bigas bawat pamilya, bawat buwan, 4.4 million po ang nasa ilalim ng Pantawid. Imagine mo ka rin, 4.4 million ang sako ng bigas. Buwan-buwan. Di mababaliktad namin ng merkado kung ganun. At saka, hindi naman siguro kailangan ng bigas buwan-buwan. Magkakaroon ho ng sariling mga tindahan itong ating mga mamamayan. At sabi ho nung ibang parent leaders na kausap ko, hindi naman ho nilang kailangan ng ganong karaming bigas. So again, ang tanong, realistiko ba yon? Napag-isipan ba niya yon? O nagloloko lang siya? Yun ho yun. Pangatlo, papalitan daw ho ang listahan, lilinisin. Ano ho ang magiging batayan? Sinong iiwan? Sino ang aalisin? Meron po kaming grievance redress, yung pinapaliwanag ko na kung may reklamo, pwede po nilang i-text. Ito ay hindi dapat nasa loob. 0918-912-2813. So, mahalaga ho na ang pakikinggan natin, yung may plano. Yung may plano na maliwanag na sinasabi dahil kung hindi ho lalagyan ng plano, tutungtong dun sa nagawa na po namin, parang hindi ho kapanipaniwala. Dahil ang tanong ko nga ho, bakit ipinapangako ang katotohanang hawak na ng ating mga kasama sa Pantawid? Ang katotohanan na hindi na po kailangang baliin ang lapis ng mga magkakapatid dahil may sarili-sarili na silang lapis. Hindi na kailangang magdala ng plastic bag bilang bag, tunay na bag na po ang dala. At ang kanilang tsinelas ay hindi na magkaibang kulay. Sapatos na po. Katotohanang hawak nila, ipinapangako pa. So, mga kasama sa Pantawid na nakikinig, maging mapanuri po tayo. Ang pinapangako, inyong intindihin. Hawak na ninyo ang sistema at ang proseso. Pag pinalitan ho yan, anong kasiguruhan na kayo ay nasa kasama pa sa pag-iimplementa. Ang may plano po, paliwanag, may kandidatong nagsasabi na sisiguraduhin niya na ang kolehiyo ay magiging bahagi ng programa ng Pantawid. Na lahat ho ng gustong pumasok, sisiguraduhin niyang dadalhin sa kolehiyo. May nilaan na pong pera, binilang na niya, at alam niya kung paano isasagawa yan. Kasama din kayo, mga taga-Pantawid, na mag-i-implement. So, importante hong suriin mabuti. Sino sa kanila ang may maliwanag, realistiko, na plano na nakatungtong na sa ating mga sistema na napatunayan na nakakatulong po talaga sa mga bata at sa mga pamilya. Ayan, at least, Madam Secretary Dinky, malinaw at buti na inyo pong naibahagi yan sa ating mga tagapakinig para hindi na po sila magdududa, hindi na po sila basta-basta maniniwala sa kung ano man ang sinasabi ng mga kumakandidato. So ma'am, meron po ba kayong mga mensahe? Meron po ba kayong gustong sabihin sa ating mga listeners ngayong umagang ito sa ating programang pagbabago namin i-push pa natin? Opo, ang atin hong masasabi lang sa ating mga kababayan, ang pagbabago natin, hawak nyo. I-push pa natin, nasa kamay nyo. Siguraduhin ho natin na ang tuwid na pamamaraan ng ating pag-implementa ng programa ang siyang mananaig at mananatili dahil ang nakataya po ay ang tuloy-tuloy ng pagsatabuhay ng pangarap na hawak na ninyo ang mga unang hakbang sa pagiging totoo nito. Mga anak nyong nasa eskwelahan, subaybayan natin, samahan ho natin hanggang kolehiyo. Magandang tanghali po. Maraming salamat po and we hope to hear from you again sa susunod na Sabado. Ayan, naputol na yung linya natin. Yan po si DSWD Secretary Dinky Soliman para po sa ating segment na Sagot Ka ni Sec. I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Isusulong ko'y adikaing umunlad at makatulong para sa
Alright. O, ayan. Narinig nyo po from the words, from the mouth of Secretary Dinky Soliman ang kanyang mga paalala po para sa ating mga benepisyaryo, sa ating mga programa sa DSWD. Ang ating oras 11:23. At ngayon po para sa ating main topic ngayong umagang ito, ang ating pag-uusapan po ay ang listahanan. So kung natatandaan nyo po, noong 2009 nagkaroon po ng first round of assessment ang listahanan kung saan 5.2 na milyon po ang natukoy na mahihirap mula sa 10.9 na milyong sambahayan na na-assess na po. Noong 2015 naman po, last year lang po ito, no, ginanap yung second round ng assessment po natin. So balikan na po natin si Mr. Huberto Gregorio, si Sir Bong. Siya po ay taga-Information Management Bureau o IMB ng DSWD para magbigay po ng mga karagdagang impormasyon na para sa atin. Good morning po, Sir Bong! Magandang umaga uli, Karen. Nako, ayan, si Secretary Dinky nakikinig sa atin. Kailangan explain natin talaga ng mabuti ang listahanan para malinaw po sa ating mga kababayan. So kanina po, dinescribe ko po yung listahanan, Sir Bong, no? Tama po ba yung pagkakaintindi ko po doon? So, and paano po natin natutukoy kung sino at saan ang mga mahihirap dito po sa second round of assessment natin? Tama yung ang nasabi mo kanina, Miss Karen. Opo. Noon hong pangalawang round ng assessment na ginanap nung last year, sinimulan namin ng last year, Opo. Ang naging strategy po namin doon ay suyurin ang lahat ng mga bahay sa mga rural barangays classified ng PSA at saka sa mga poverty pockets of poverty na areas ng mga local government units. Suyurin ang mga kabahayan doon para ma-interview ang mga pamilya na nakatira doon. Wow, ang dami nun, Sir Bong, di ba? Marami nga talaga siya. Actually, ang target po natin is 15.3 million. Opo. Ngayon, pag sinabi po natin pockets of poverty, ito po yung mga areas sa mga barangays na kung saan maraming nakatira na mga mahihirap. Ang tinutukoy po natin dito is kamukha ng Baseco Compound. Okay. Yung mga communities o pamayanan na nandito sa likod na malapit sa Talayan or yung dito sa may mga Agham, yung sa Agham Road. Oo. So ito po ang parang sinasabi natin pockets of poverty kung saan sinuyod natin ang mga bahay diyan para ma-interview ang mga pamilya na nakatira doon. Pero Metro Manila pa lang yung Metro Sir Bong, Manila di pa ba? lang yun. Oo. Ganun din po ang nangyayari sa ibang parte ng Pilipinas. Basta sa mga urban barangays, yung pockets of poverty na yun, sinuyod po rin natin para mapuntahan natin at ma-assess ang mga mahihirap. Ayun. Okay. Ang sipag naman ng ating mga kaibigan sa DSWD. So may nabasa po ako, Sir Bong, about sa listahanan ng DSWD na idinidikit sa mga barangay. Ano ba talaga yung ibig sabihin nun? Kasali na ba raw sila sa pantawid pag nangyari yun? Bago ko puntahan yun, pwede ko bang ipaliwanag muna ang ibang proseso bago sige, tayo dumating doon? Opo. Ngayon, kung maalaala ninyo, Karen, yung last year din, may mga nagbahay-bahay na mga enumerators ng DSWD. At ang iba sa kanila may dalang mga tablets. Ang iba sa kanila dala-dala family assessment forms. Ito yung mga instruments o mga tools ginamit nila sa pag-interview doon sa mga pamayanan. Okay. Yung mga naka-tablet ay pumupunta sa mga rural areas natin. Yung mga naka-tablet nakapunta sa ating mga urban barangays. Samantala ang mga family assessment forms o FAPs kung tawagin natin, yun ay ginamit ng ating enumerator sa mga rural na barangays. Itong proseso na ito, ang pagkalap ng impormasyon sa mga pamayanan ay isa sa pinaka-importanteng parte ng proseso sinusunod ng listahan. Pero Sir Bong, pwede ko ba matanong, maputo lang kita, bakit magkaiba po yung process sa urban area at saka sa mga rural areas? Iba yung tools? Okay, sinubukan ho ng DSWD yung technology ng paggamit ng tablets. No? May sinasabi po sa atin na sa mga areas na okay naman ng internet connectivity, pwedeng gamitin ang tablet. So this was the first time na sinubok ng DSWD gamitin ng tablet sa pag-gather ng mga impormasyon. Ngayon, pagkatapos po ng pagkalap ng mga impormasyon, yung mga information na kuha natin sa pamamagitan ng family assessment forms ay in-encode ng ating mga encoders. Okay.
para ito ay masama sa database. Yun po naman gumagamit ng tablets na ididiretso na po nila sa ating database. Dahil mayroon tayong technology para diretso na siya mapasok sa database. So yun ho ang naging proseso na sinunod natin. Ngayon, base sa mga informasyon na kalap ng mga enumerators natin na gamit ang tablet at sa family assessment forms, nagkakaroon ho ng estimates para matukoy ano ang taunang kita. Estimates ng taunang kita ng bawat pamilya. Okay. Ngayon, ang sinasabi po natin kanina sa na-share na din ni Secretary Soliman, mayroong pamamaraan o formula ginamit ang listahanan para matukoy ang taunang kita ng bawat pamilya. Ngayon, ang sinasabi dito, yung mga taunang kita na mababa sa poverty threshold ay itinuturing natin na mga mahihirap. Yung nasa taas ng poverty threshold na sinasabi ng Philippine Statistical Association ay mga non-poor na sinasabi. So, bago po natin ibabahagi o isi-share mga information na yun, yung listahan, mayroon pang isang final process. Yung sinasabi nyo kanina, validation. Ayun na, oo. Yung unang listahan ay ipinapaskil natin sa mga barangay. Para makita ng local government units at saka yung kanyang mga constituents. Ito yung pagkakataon na binibigyan natin ng opportunity ang mga nandoon sa listahan para mag-file sila ng complaint. Kasi transparent nga tayo. May mga complaints na inaasahan natin na mukhang hindi sila sumasang-ayon dahil doon sa listahan sila ay non-poor. So pwede silang mabigyan ng opportunity para mag-complain. So yung sinasabi ni Secretary na pwede silang pumunta sa grievance system. Oo, kung sa tingin nila dapat may reklamo sila dun sa listahan. Yung tinutukoy po ni Kalihim Soliman kanina is yung grievance redress system ng programa ng Pantawid. Programa naman. Oo, pero itong sinasabi natin, mayroon tayong validation process kung saan may local verification committee na tumatanggap ng reklamo. Patungkol sa accuracy ng ating mga nakasulat doon sa initial list ng poor households. So, binibigyan ho ng oportunidad na tanggapin natin ang complaints at tingnan kung may katotohanan o may pagbabago dapat doon sa poverty status. Ano po yung usual na mga complaints, Sir Bong? Example pag pinaskill kasi natin ang pangalan, ang unang listahan, makikita nila doon kung sila ay poor. Ngayon, dahil sa ipinaskill namin ay listahan ng mga poor, ang mga wala doon nagrereklamo at nagtatanong bakit wala sila sa listahan. So sa tingin nila kasi poor sila, dapat nandun sila. Tama po yun. So ang ginagawa ho ng ating mga area supervisors, tinitingnan sa database at sinasabi kung bakit wala sila doon. Kung minsan, ang mga non-poor ay nagrereklamo dahil kung totoo naman, kung hindi, sa feeling nila kasi non-poor sila, so bakit hindi sila nasama doon. So ito ang mga types of complaints na tinatanggap ng ating local verification committee at binibigyan din ng oportunidad na suriin uli o i-reassess uli para magkaroon ng second assessment at finally ma-determine kung poor ba nga sila o non-poor. So ito yung final process na sinusunod sa listahanan bago natin gawin ang final list of poor. So yung final list of poor na yun, yun ang ating isinishare sa ating mga stakeholders at ginagamit ng programa kamukha ng Pantawid, Sustainable Livelihood, Social Pension at iba pang programa ng gobyerno sa pagpili ng kanilang mga beneficiaries. Kasi ito ay nandoon ang final list ng mahihirap. Ayun, so napaka-importante pala nito. At saka napaka-stringent pala po nung proseso. Hindi pwedeng basta-basta lang. At kung may mga nagrereklamo, kailangan i-double check po talaga. Yes, kaya medyo masinop po ang dapat ginagawa dito ng listahanan dahil ito ay inaasahan ng hindi lang ng DSWD kundi ng mga national government agencies, NGOs at saka civil society groups. Pagbatayan ho yun sa pagpili ng mga beneficiaries ng social protection programs. Ayun. So nito palang nakaraang April 5, Sir Bong, nagkaroon po pala kayo ng launching ng listahanan. Tapos yung resulta po, inilabas nyo po yun. Resulta ng second round of assessment. So Sir Bong, maaari nyo bang ibahagi sa amin kung ano yung naging resulta nito? At may mga pagbabago po ba sa katayuan sa buhay ng mga dating na-identify na poor?
Doon sa pangalawang assessment na ginawa natin ng 2015, napag-alaman po natin na doon sa 15.1 million, 5.1 million ang mahihirap na natukoy natin. So from 15.3 million, lumalabas na 15.1 million ang mahihirap. Napag-alaman din po natin na may 1.5 million na pamilya ang nakaahon na at nakaalis na doon sa poverty trap kung saan sila doon. Ito yung tinutukoy. Ito yung tinutukoy ni Secretary kanina na itong 1.5 million ay yung mga nakabenepisyo siguro sa mga 2 programa o 3 programa ng gobyerno at yun ay nakatulong sa pag-ahon nila doon mula sa kahirapan. Yun ho ang naging results ng ating second assessment. Wow, so positive naman po pala yung ating mga results marami rin po pala tayong natutulungan. Oo. So importante 'yon. So Pantawid Pamilya naman po tayo. Pantawid Pamilya lamang po ba, Sir Bong, ang gumagamit ito na-mention niyo kanina yung listahanan ginagamit din pala ng ibang mga ahensya. Kung could you expound po, ano po ba yung mga ibang programa na ginagamit nung listahanan ulit? Tapos ano yung mga agencies tsaka organizations na nakikinabang dito? Kumbaga yung nakikishare po sa information na yan. Base sa aming mga records, sa kasalukuyan mayroon tayong 1,252. 1,252 na national government agencies. Ang dami Dito sa central office at saka sa regional office, local government units, NGOs at saka CSOs na may memorandum of agreement with yung DSWD para gamitin nila at nabigyan sila ng information about yung list ng poor households. Ngayon, doon sa 1,252, 55 dito ay mga national government agencies na nabigyan natin ng listahan at ito ay ginamit nila sa pagpili ng program beneficiaries nila. May mga 25 programs tayo na nakalista ng national government agencies na nakapagbigay ng services sa ating mga mahihirap. Kasama na dyan ang Pantawid, ang PhilHealth, ang social pension, kamukha na sabi ni Secretary kanina, yung socialized housing na National Housing Authority, yung National Household Electrification Program ng Department of Energy, sagana at ligtas ng tubig ng DILG. Ito ay samples lang ng mga national programs na ang ginamit na batayan ng magpili ng beneficiaries ay ang listahanan. Ayun. Ang dami po palang nakikinabang dito. At marami pong mapagbibigyan pa po ng mga programa. Marami pang pwedeng mabenepisyohan. Hindi lang pala sa DSWD. Sa iba pa palang mga ahensya. Ang galing. Sige, Sir Bong, mamaya babalikan pa po kita. Na ako ay nahiwagaan lang dahil yung talagang inisa-isa nyo pala yung mga sinuyod nyo, ang mga nagbahay-bahay talaga kayo para maging maayos, malinis at maging credible itong listahanan natin. So kudos, saludo po tayo sa mga enumerators po natin na nagsusurvey. Ayan, palakpakan natin sila. Ang hirap po nun, Sir Bong. Kayo ba na-experience nyo rin po yan first hand? Yes. Kasama ako sa grupo ng listahanan mula na magsimula sa 2009 at saka hanggang sa second round of assessment. At sana kung may pagkakataon sa 2019 kung saan magkakaroon ng third national assessment ulit. Abot pa tayo dyan, sir. Huwag kang mag-alala. Marami pa po tayong matutulungan. Pero bago po yan, 11:36 na po. Mukhang na naka-standby, Sir Bong, ang ating mga area coordinators. Meron po silang mga gusto pong ibahagi sa atin. Tanungin natin ang ilan sa kanila. Tungkol naman sa listahanan experience nila. Ayan. Yung mga nangyari po sa kanilang mga areas habang isinasagawa itong listahanan sa ilalim ng targeting system. Ano naman kaya ang kinaganda na mula sa paper and pen, nagkaroon na ng tablet, which is yun yung sinabi ni Sir Bong kanina, na tinatry po nila mga bagong teknolohiya para maging mas mabilis at maging mas maayos po ang kanilang targeting system. Nakaantabay na po, naka-standby na via phone patch si Evelyn Manalo, si Evie. Ayan, good morning sa'yo. Magtatanghali na pala. Magandang tanghali sa'yo, Evie, galing sa Region 3. Kumusta na kayo dyan? Hello? Eve Manalo? Naputol siguro yung ating linya ng komunikasyon. Subukan natin ulit. Ayan.
So, tatanungin natin kung ano po ba ang kanilang experience. Malamang ganun din, no? Kung ano yung ginawa nila sa isang area, pare-pareho uniform po yan. I'm sure nagbahay-bahay rin sila at yung mga ginawa po nilang yung ginawa nila para ma-target yung mga bahay-bahay, pare-pareho yan. Pero tingnan natin kung ano ba yung mga challenges na kanilang na-experience per region. Kukumustahin po natin ang ating mga benepisyaryo sa Region 3 sa pangunguna po ng ating area coordinator na si Eve Manalo. Ayan. So tawagan muna natin sila ulit. Ayan, mukhang signal kasi yung problema. Ayan. So sa Region 3 at mamaya-maya rin po, kukumustahin rin po natin ang Region 11. Ayan. Tatanungin natin kung ilan na po ba ang mga kaibigan natin sa Davao City ang nabiyayaan po ng ating mga programa ng DSWD. Ano yung mga experiences nila sa pag-launch ng listahanan po natin. At syempre kung ilang mga benepisyaryo na nga sa Pantawid Pamilya, ayan, ang natutulungan po sa Region 11 o sa Davao City. So sa lahat po naman nakikinig po sa Region 3, bandang Pampanga po yan, at Davao City, antabayanan nyo po. Ayan, at ready na po ang ating coordinator from Region 3, si Evelyn Manalo. Hi Eve, kumusta na kayo dyan? Hi Karen, Maya Paabak. Mm-hmm. Nandito nga ako yan sa Pampanga kung saan may 55,328 mahirap na sambahayan ang natukoy noong 2011. At ngayon ay may 50,727 na naging benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. Sa kabuuan naman ng Region 3, mayroon tayong 285,054 mula sa 322,622 identified poor in 2011. By the way, Karen, kasama ko nga pala si Rafael Bartolome at Imelda Yumol. Mm-hmm. Sila yung mga field workers natin sa listahanan. O bumati naman kayo. Magandang umaga, Karen, at sa lahat ng ating tagapakinig. Good morning, Imelda. Good morning, Ma'am Karen, at pati po sa ating mga tigapakinig. Mm-hmm. Ito naman si Rafael. Good morning po sa inyo. Rafael and Imelda, mukhang energetic kayo, ha? Ayan, mga field workers sa listahanan. Ayan, so good morning sa inyo dyan. So, eto meron lang akong gustong itanong sa iyo, Ma'am Imelda. Paano nyo sinisiguro paano nyo sinusuguro, Miss Imelda, na yung mga datos o impormasyon na inyong kinukolekta ay sigurado, kompleto, at syempre totoo? Una, Karen, ang mga napili at natanggap na field staff tulad ng enumerator, area supervisor, at area coordinator ay dumaan sa 4 hanggang 5 araw na pagsasanay. Kami po ay tinuruan ng mga dapat naming malaman at gawin kapag kami ay nasa actual na pagkuha ng mga datos sa field. Gayon din po ang pag-fill up ng mga form at ang paggamit po ng ating Android tablet. Mm-hmm. Ang pangalawa po, kinakailangan namin dumaan sa mga local chief executive tulad pati sa mga social worker and development officer at sa mga barangay captain at opisyal para sa courtesy call. Dito naman po, binibigyan namin sila ng mga impormasyon upang malaman kung ano ang listahanan at ang layunin sa pagsasagawa ng household assessment. Gayon din po ang mga schedule sa bawat barangay na nasasakupan ng isang listahanan team. At ang pangatlo, ang pagsasagawa ng household assessment ng ating mga enumerator ay araw-araw pong minomonitor ng kanilang mga area supervisor at coordinator. Mm-hmm. Mayroon tayong tinatawag na spot checking, ma'am. Okay. Ito po ang biglaang pagpunta sa field ng mga supervisor at ng coordinator upang malaman kung tama at naaayon ba sa guidelines ang ginawa ng mga enumerator. Ang pang-apat po, ang lahat ng mga nakumpletong mga form ay kinakailangan isa-isahin tignan at siya sa atin kung kumpleto, sigurado at totoo ang mga datos na nakasulat. Kung meron pong itong mali o hindi kumpletong mga datos, kinabukasan po ay kailangan balikan ng ating mga enumerator ang in-interview nila upang ito ay kumpletuhin. At bilang panghuli, ang re-interview ay isinasagawa ng ating area supervisor at area coordinator upang malaman kung ang nakuhang datos ng enumerator ay tugma sa ginawa ng area supervisor at area coordinator. Gayon din ang pamamaraan ng pag-interview sa isinagawa ng enumerator kung ito ay naayon sa guidelines ng NHTU
at NHTO. Ito po ang dahilan kung bakit kami nakakasiguro na ang mga datos at impormasyon na aming nakalap ay sigurado, kumpleto at totoo. Max, sa inyo pala, Miss Imelda, nakasalalay ang mga sambahayan na masasurvey, no? At mga posibleng mapabilang sa listahan ng mga mahihirap. So, anong pakiramdam nyo? Hindi ba mahirap ang trabaho? Kasi isa-isa kayo nagbabahay-bahay, kumbaga sinusuyod nyo talaga. Ano ba yung mga challenges? Kasi hindi nawawala ng mga nagsasabi na hindi sila na-survey o may mga nagrereklamo bakit daw hindi sila napuntahan, hindi sila napasama. 'Di ba? Ang hirap noon. Si Kuya Rafael naman, tanungin natin siya. Ma'am, good morning po. Good Ang morning. proyektong listahanan po ay masasabi namin fulfilling, exciting at challenging na trabaho, lalo na kung mararating mo yung pinakamalayong bahagi ng mga bayan po. Pati hanggang kasulok-sulukang barangay, yung mga tinatawag po nating GIDAS o yung geographically isolated disadvantaged area na nakaangkaramihan pong naninirahan doon po ay yung mga katutubo. Minsan naman po, hanggang sa mga sambayan po na nasa laylayan ng Dalampasigan at po hanggang sa mga islang malayong bahagi po, hanggang sa mga kabundukan po ay pinupuntahan po namin. Given na po sa trabaho namin na minsan mapagkakamalan ka po ng collector ng tubig, ng kuryente. Okay. Opo, di po kaya minsan mga pautang naman. Pautang, okay. Minsan din po, may instance po rin po na minsan mahahabol ka po ng mga aso. Diyos ko. Pero po dahil sa karamihan ng mga ating sa komunidad, alam na po ang programang tulad ng 4Ps, lahat po ng sambayanan ay gustong mapabilang po sa listahan. Lahat po ay nagsasabi sila ay kabilang sa mahihirap na sambayanan. Patuloy at na pagpapaliwanag at pagsagot sa mga katanungan na ginagawa po namin sa mga pagkakataong ito. Para doon naman po sa sinasabi nilang na hindi sila napasama sa survey, ang ginagawa po namin ay nagsagawa po kami ng validation phase noong October 15 hanggang Pebrero ngayong taong kasalukuyan. Ito po ay nagbigay po kami ng pagkakataon upang makuha at mapagbigyan po ng kasagutan ang mga reklamo ng mga hindi napabilang sa listahan o yung sa mga sambayanan po natin na hindi sila karapat-dapat na masali po sa talaan ng mahihirap. Okay, so challenging nga, ano? So good job, Rafael. At I'm sure marami pa po kayong kaharaping challenges, pero nalalampasan naman yan, di ba? Maraming salamat, Rafael. Balikan ko lang si Eve. Ayan, Eve, paano sila magiging updated pala, no, sa mga nangyayari sa DSWD dyan sa iyong rehiyon, Region 3? Yes, thank you, Karen. Para maging updated sila, pwede nila kaming i-like sa Facebook page namin, DSWD-FO3. At i-follow kami sa Twitter at DSWD-FO3. Kung mayroon naman silang mga katanungan, maaari silang tumawag sa 045-961-2143 o mag-email sa fo3@dswd.gov.ph. Ito po si Evelyn Manalo, Regional Information Officer ng DSWD Region 3, nagpo-post ng pagbabago. Maraming salamat, Miss Eve Manalo. Ayan, Region 3 DSWD Area Coordinator po natin yan. Huwag niyo pong kalilimutan yung mga numero na kanyang binigay o di naman kaya ang kanilang Facebook page and ang kanilang Twitter accounts kung meron po kayong mga gusto pong mga impormasyon na malaman, may mga katanungan, pati siguro mga komento na rin. Ilagay niyo na rin dyan. So, eto at kanina nabanggit din ni Sir Bong na hindi lang pala DSWD ang nakikinabang dito sa listahanan. In fact, ang City Social Welfare Development Office ng Davao, ginagamit din pala ito, di ba? So makakausap natin sa linya, sana ay ready na ba sa linya natin? Si Maria Luisa T. Bermudo, isang listahanan na awardee naman siya, di ba? Pero bago yan, kasama rin na pala niya ang isa po sa ating mga area coordinator dyan sa Davao City, Region 6. Let's call on Carmela Duron. Region 11 pala, ayan, sa Davao City. Good morning, Carmela. Good morning, Miss Ayun. Maayong adlaw. Maayong adlaw, kanatong tanan. Hyper, Magandang umaga sa atin at sa ating mga tagapakinig. Nandito ako ngayon sa Davao City, kung saan may 273,770 na mahihirap na sambahayan
ang natukoy noong 2011 at may 125,075 na naging benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. Sa kabuuan naman po ng Region 11, merong 49 na munisipyo at syudad na covered ng Pantawid Pamilya. Sumatotal po nito ay 234,622 na sambahayan mula sa 273,770 identified poor. Ayan, daghang salamat Carmela Duron o Deg sa impormasyon na yan. Andirito nga pala sa kabilang linya ngayon, ready na ba? Si Maria Luisa T. Bermudo, siya po ang head ng City Social Services and Development Office ng Davao City. Ma'am, nasa linya na po ba kayo? Ma'am Maria Luisa Bermudo? Yes, opo Karen, good morning. Good morning po, ma'am. Ito ng City Social Services Development Office. Ayan po. Hello. Opo, naririnig po namin kayo, Mama Luisa. So ito po yung aking unang tanong po sa inyo. Isa raw kayo sa mga nakikinabang sa listahanan. So tinanghal din ng inyong syudad na 2015 Regional Gawad Listahanan winner nitong January 2016 lamang. So congratulations po sa inyo, no? Bilang nagpapatupad ng mga programang pangmahihirap, paano po nakakatulong sa inyo itong listahanan, Ma'am Luisa? Ito po yung isang magandang partnership namin sa local government, particularly sa Davao City with the SWD. Kasi ito po yung listahanan, ito po yung ginagamit namin na reference namin sa pag-identify yung mga pamilya, yung identified po na nangangailangan po talaga ng tulong o support services from the city government of Davao. Ito po yung reference namin na sino yung magiging priority na maka-avail ng aming community-based programs and services sa siyudad ng Davao. Ayun. So, Ma'am Luisa, could you mention to us, ano po yung mga programa po para sa mga listahanan identified poor? Ilan po sa nasabing mahihirap sa Davao City po yung napasama sa inyong programa? Yung nasali po yun sa ating identified poor na under sa listahanan, we have 20,885. Ang mga priority po namin na programa under our social protection program, kasali po doon yung mga livelihood for our families. So right now, we have 776 families na naka-avail po, nabigyan po ng livelihood program. But ang mga family members po naman ito, nag-undergo po tayo sa kanila ng mga various training skills such as food processing, yung well-being, mga bread and pastry, electrical, wiring, then beauty care. More or less po yung mga family members of these 776 families, aabot po yun siya ng mga 3,880 a person. So, ito po yung naging na-priority namin sa under sa listahanan program. Of course, yun pong educational program is one of our major program po sa City of Davao. We have mga more or less po mga 1,250 na mga beneficiaries who avail of our educational program. Continuing po ito from elementary, high school, hanggang college, and of course yung sa mga vocational courses, part po ito sa tulong na ibinibigay namin sa aming mga beneficiaries. And of course, isang component din po na we are really putting importance yung mayor po namin sa City of Davao is also providing assistance for those families under sa listahanan who availed of our itong tinatawag namin na family planning program. Nagbibigay po ang City of Davao ng 3,000 financial assistance for those families na naka-avail po ng like yung vasectomy o nag-undergo po ng BTL. No? Ayun, so napakarami po palang nabebenepisyohan po ng inyong mga programa, Ma'am Luisa. And I'm sure si Mayor Digong Duterte matutuwa dyan. Ito po talaga. Ito po yung pakipag-ugnayan po namin sa DSWD. Of course, na-identify namin yun sila. So, hindi po nahihirapan din ang Davao City to identify and give priority to those families na nangangailangan po talaga ng service at the community level. Ay, Ma'am Luisa, di ba may bago na pong data? Ngayong 2015, may data na po ulit yung listahanan eh. So, kayo po ba dyan sa Davao City, sa inyong pong ahensya, sa inyong opisina, patuloy nyo pa ba rin pong gagamitin itong listahanan na ito? Yes. Yeah, actually po yun din, that will really always be our reference. Isa po yun sa reference namin.
kasi nandun na yung listahan and they have already been identified as mga priority. So, we will always be referring and using it in terms of who will be our priorities. At saka, alam mo na rin kung saan mo sila nakikita at saan mo na sila ita-target. Ayun. So maraming salamat po sa mga impormasyon na yan, Ma'am Luisa Bermudo, and have a nice day po dyan sa Davao City. You're welcome po, ma'am. Ayan. At balikan na natin si Degs. Ayan, Degs. Ang gandang balita po yan, ano? Ang daming mga natutulungan pala dyan sa Davao City, sa inyong Region 11. Ayan. So, Degs, invite mo na rin pala yung mga tagapakinig natin, ano, para ma-update sila sa mga programa na isinasagawa ng DSWD dyan sa inyong Region 11. Paano ba sila makiki-update sa DSWD, Degs? Oops, naputol. Paging updated sila. Ayun. Pwede nila kaming i-like sa Facebook page namin. No? Facebook.com/DSWDSO11. At i-follow ka rin sa Twitter at DSWDSO11. Kung meron naman sila mga katanungan, maaari silang tumawag sa 082-227-1964 o mag-email sa so11@dswd.gov.ph. Ito po si Carmela Duron, Regional Information Officer ng DSWD Region 11, nagpupush ng pagbabago. Maraming salamat ang ating Area Coordinator from Davao, ang Region 11, Carmela Duron, Regional Information Officer ng DSWD Region 11. Mabuhay po kayo. Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Isusulong ko'y adikaing umulat at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Hinangin sa mga palad ang bagong pag-asa. At ang ating oras, 6 na minuto po bago alas 12 ng tanghali. Ayan. Napakaganda pong mga balitang ating narinig galing po sa ating mga area coordinators. Ayan. At syempre, maski po sa ating DSWD Secretary na si Secretary Dinky Soliman. So sana po naliwanagan po kayo sa ating mga issues sa listahanan. At dahil nakasama rin natin si Sir Bong para i-explain yan. Ayan, Sir Bong, meron pa po ba kayong mga nais ihabol na impormasyon? Mabilis na impormasyon lamang po, no? Paalala sa ating mga tagapagsubaybay at tagapakinig, mga benepisyaryo ng DSWD. Salamat, Karen. Opo. Yung sana ay magamit ang aming Facebook at Twitter account para mga iba pang mga impormasyon na kung gustong malaman ng ating sambahayan. Sige po. Ano po yung ating Facebook account, sir? Ayan. DSWD Listahanan, Facebook and Twitter account. So, itatype lang nila, DSWD Listahanan. Itatype lang nila ito para makapasok sila at makakuha ang mga informasyon na kailangan nila. Ayun. Updated kasi ang DSWD sa technology. May Twitter, may Facebook account. Pwede rin po sa text line nila. Okay. Sir Bong, maraming salamat po sa oras po na ibinigay nyo po sa ating programa. Ayan. At I'm sure, dahil po sa mga impormasyon na ibinahagi ninyo, marami po ang pupunta po sa Facebook at sa Twitter at magtatanong. Magiging busy po kayo sa mga susunod na araw. Nararamdaman ko po yun. Ayan. So maraming salamat, Sir Bong. At maraming salamat din po sa ating si Secretary Dinky Soliman sa kanyang oras na ibinigay sa atin. Ayan. At syempre sa susunod na linggo naman po, mga kuya at mga ate, no, may bago tayong uusisain. Yan po ang Sustainable Livelihood Program o SLP. Yan po yung sinasabi ni Secretary kanina, na pagka ang ating mga kababayan po na kasama po sa listahan na po ng Pantawid Pamilya, naging maayos pong kanilang buhay. Ayan, hindi na po sila poor, ika nga. Ayan, dahil tumaas na po ang kalidad ng kanilang buhay, hindi naman po sila tatanggalin agad doon, di ba? Kumbaga, magsistay pa rin sila sa listahan na yon, pero
tutulungan sila ng isa pa pong programa ng DSWD at yan po ang Sustainable Livelihood Program. Paano ba isusustain? Paano ba patatagalin at patatatagin ang nasimulan na po na livelihood o pangkabuhayan? Yan po ang ating pag-uusapan sa susunod na Sabado. Kasi marami po sa inyo nagsasabi na bakit hindi na lang trabaho ang ibigay ng gobyerno, di ba? So hala, sige, pag-usapan natin ang kabuhayan. At syempre huwag niyo pong kalilimutan, #LivelihoodDSWD. Yan po ang gagamitin natin next week. #LivelihoodDSWD. O diba? O huwag niyo pong kalilimutan, ang bisyo natin tuwing Sabado, ang bisyong mabuti at nagdadala ng mabuti. Ito po ang pagbabago namin. I-push pa natin. Ako po si Karen Oyong, ang inyong kasamahan sa pagpupush ng pagbabago. Kita po tayo ulit next week. At lagi pong makinig sa DZRH, sa lahat po ng ating mga radio natin stations all over the Philippines. At syempre through the internet, www.dzrhnews.com. So, alas 11 po ng umaga ulit, kita-kits po tayo ulit sa ating programang Pagbabago Namin, I-push pa natin. Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. At ang ating oras, 2 minuto na lamang po bago mag 12 noon. Tulong para sa pamilya at sa